mas ginawa mo lang komplikado yung mga bagay. No, Zoe. I made it easier for you. Pinagaan ko ang sitwasyon mo. Dahil pinaramdam ko lang naman kay RJ na ikaw ang sumalo sa karma, sa mga kasalanan na ginawa niya kay Moira. So now, he's feeling guilty. Kaya mas madali niyang matanggap ang pagbubuntis mo. Apo, kahit inaaway mo ako, hindi kita pinabayaan. Wala naman akong ibang hangad kung hindi ang kapakanan mo. You're Moira's daughter. So you're my blood. And that is enough reason para pagkatiwalaan mo ko. Para magkakampi tayo. Diba? So, does that mean we're okay? Magkakampi na tayo? Ayoko sabihin na magkakampi tayo. Kung ano man yung pinag-usapan niyo ni Dr. Sifra, sasakyan ko yun. Kasi kailangan ko yun ngayon. Pero, hindi pa rin tayo magkakampi. Okay, I'll take that for now. You can take your time in processing everything so I can earn your trust. I will wait. Daphne, orient Zoe. Yes, madam. Doc Zoe, so right now, si Dr. Sifra, sira na siya sa daddy mo dahil sa reputation niyang papaero, playboy, happy-go-lucky. Pero don't worry, gagawin namin yun ng paraan. Si Madam Chantal ang bahala doon. So ngayon, yung sa baby mo, dapat 4 weeks. 4 weeks na siya. tama. Kung 4 weeks pregnant ka, dapat more than that kayo nagkakilala ni Dr. Sifra. And dapat malinaw rin na nagkakilala kayo sa isang conference. Any questions, Doc Zoe? Yes, Zoe. Kung napapayag niyo si Dr. Sifra na akuin yung baby ko, nasan siya ngayon? Daphne, go and find Dr. Sifra. Now! Yes, madam. Zoe, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Sige, sayawan mo ako. Sige, tawagan mo siya. Madam, hindi pa sumasagot. Ayan, madam, sumagot na. Hello? Give me a good reason why wala ka sa tabi ni Zoe. Ayokong magkaalit. Nag-intermittent anger fasting ako. Bukas pa ako pwedeng magalit. I have a party with my fellow doctors that I need to attend to. Pinili mo talaga yan. Kaysa samahan mo si Zoe? May pera ka bang makukuha dyan? Just tell me how much. Tatapatan ko. Dumating ka lang dito. Ikaw naman eh. Matagal na ito nakaplano. Pero you agreed to my plan. Kaya kailangan mong gawin yun. Responsibilidad mong gawin yun. Pumunta ka na dito. Isang araw pa lang, dinidiktahan mo na ako. Because I'm paying you. So you have the obligation to do it. Right now, you're not just ruining my intermittent anger fasting. So if I were you, you get here at gawin mo ang napagkasunduan natin. Mamaya na yan. Sa akin mo na yung attention mo. Sino yan? May kasama ka? Hello? Hello? Ginabaan pa ata ako ng telepono. Bastard!
What are you doing? Ako? Are you eavesdropping? Kadarating ko lang, no? Stop looking at me. May bayad ang tumitingin sa akin. And you can't afford it. Come on, Daphne. Let's go. Bakit naman kita titignan? Piningerang to. Pero sino kaya ang kausap niya? At ano ang kasunduan nila? Baby, alam kong mahirap yung sitwasyon natin ngayon. But I promise that I will never give up on you. I'll do everything to protect you. Kahit ano pang paraan. Huwag ka lang mawawala sa akin. Kaya kumapit ka lang dyan, ha? Kasi hindi na ako makapag-antay na makita ka, mahawakan ka. Sayang, hindi mo man lang nakilala yung lola mo. Alam ko, kung nabubuhay lang siya, hindi siya magiging pabor na naging anak kita dahil sa tatay mo. Dahil kay Dax. Pero naniniwala ako at umaasa ako na tatanggap ka at mamahalin ka din niya. Dahil mahal niya ako. Pero, hindi sapat yung pagmamahal na yun. Hindi ko rin mababago yung katotohanan sa pagkatao ng tatay mo. Ayoko lumaki ka na isang kriminal yung tatay mo. Kung pwede ko lang baguhin yung lahat, na sana magising ako isang araw na magkakasama tayong tatlo. Ikaw, ako, at si Dax. Umaasa ako na one day, mabubuhay tayo na kasama yung tatay mo. Na walang manghuhusga sa amin, na malaya lang kaming magmamahal, kasama ka. Magkakasama tayong tatlo. Alam kong imposible mangyari yun. Pero pinapangako ko, baby, na dumating man o hindi yung araw na yun, mamahalin pa rin kita. Gaya ng pagmamahal ng mommy ko sa akin. Ate, bumili po ba ito sa inyo kanina? Eto po ba? Dito po ba niya binili to? Ay. Oo, dito niya to binili kanina. Naku, excited pa nga yung bumili kanina kasi nga para sa magiging anak. Buntis daw kasi yung jowa niya. Mag-iisang buwan pa lang. Sabi ko nga, kuya, ba't ang agang mo bumili eh? Di mo pa nga alam yung gender ng magiging anak mo. Pero excited daw talaga siya. At may nabanggit po ba siya tungkol dun sa jowa niya? Nasabi niya po ba kung sino? Hindi na po eh. Sobra naman pagkamarites ko noon kung aalamin ko pa yun. Pero gusto niya yung pinakamahal. Maselan daw kasi yung jowa niya. Palibhasa, doktor, kaya maarte. Naku, ang swerte nga ni kuya, sa totoo lang. Ang mga bago kasi itong mga paninda ko, kadarating lang, kaya ang gaganda kaya ng mga nakuha niya sa akin kanina. Diyos ko. Naku, magugustuhan talaga ng jowa niya ito na doktora. Aakuin ni Dr. Cifra ang pagbubuntis ni Zoe. Ano? Siguro naman titigilin mo na ako. Sumusunod lang ako sa lola mo. Sa kung anong pinapagawa niya sa akin. So, this is part of her plan? Alam mo ba, nag-propose sa kanya si Dr. Cifra. Magpapakasal sila? Oo, tinanggap nga ni Zoe yung proposal eh. Alam mo anak, mali yung hinala ko kay Zoe. Pero ngayon na malinaw na at maayos na lahat, sana magkaayos din kayo magkapatid. Yun nga din po talaga yung gusto ko, Tay. Kaya gusto ko po sanang kausapin po siya bago po siya umuwi eh. Kakababa lang nila sa parking, baka maabutan mo pa sila. Mag-usap na tayo. Sa gabing madilim, ikaw ang bawat sa
Thank you.